siyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan na mawad-an siyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. May makuha bang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayod. Ang tao, walay bisan unsa na ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kaya anak sa tao, hapit na moabot. Uban sa himaya sa iyang anak, iyang amahan. Kinuyugan sa iyang mga anghel, unya balusan niya ang tagsa-tag sa sumala sa iyang nabuhat. Hinumdumi kini, dinhi ani ay pipila nga dili mamatay, hangtod hikitaan nila ang anak sa tao nga maabot ingon nga hari, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. So, magandang tanghali, mga kapatid. At may bisita tayo ngayon, si Father Neil Alavata from Diocese of Calbayog. No? Ang gusto niya na maka-witness dito, kasama natin, at naka-witness talaga siya ng tatlo na in-exercise ko kanina. No? Yung isa is from Bukidnon, yung isa is from Davao, at yung isa is galing sa Japan. No? At meron pa tayong exercise mamaya. Sabi ni Father, babalik pa siya with his team para ma-empower natin ang mga pari at marami na tayong matutulungan. No? So itong center na ito ay ginawa natin para mag-empower tayo sa inyo at sa mga kaparian. Dahil yung kaparian, nandyan sa kanilang kamay yung authority, yung kapangyarihan na galing ni Kristo. Yung kapangyarihan ng mga apostol, hindi nakalamang sa kapangyarihan sa mga pari ngayon. Kahit 1/4, the same. Because Jesus is the same today, yesterday, and tomorrow. Hindi po nagbabago si Kristo. At yan po ang katotohanan. Amen? At sana po ay natuwa kayo sa empowerment sa buong araw po. At I hope you will not be independent to us. You will not be dependent. You will not be dependent to us, but to God. And by increasing your knowledge, increasing in living in grace, yan po ang pinaka-importante, mga kapatid. Yung pangatlong ine-exercise namin ni Father, si Father nag-witness, ay hindi na po siya nag-react. Bakit po? Panay siya nakikinig sa atin. Nandun pa siya sa Japan, yung mga occult objects niya ay ni-renounce na niya. Yan po ay makonect natin sa Ebanghelyo. Self-emptying. Yung from Japan, hindi na siya nag-react at marami siyang makikita at meron siyang makikita na kapre at itong kapreng ito ay gagahasain siya. No? At dahil nakinig na siya sa ating live ngayon, nandun pa siya sa Japan, lahat ng mga superstitious objects niya, lahat ng mga occult paraphernalia niya ay kanya nang iniwan. It is self-emptying. If you follow me, you must deny yourself, your pleasure, your honor. Willing na bang mag-self-deny? Self-denial? Yan ang tunay na alagad ni Kristo. Ang sarap nga matulog ngayon, di ba? Kung wala pang open ngayon, natutulog si Father Darwin. Pero we need to deny ourselves.
Dahil marami kayo ngayon, at after blessing of sacramentals, i-deliverance kayo lahat. And after deliverance ninyong lahat, lalabas ako dahil mag-exercise ako dito sa loob. At kung may sisigaw man sa loob, mabuti ngayon, hindi na nyo masyado marinig yung sigawan. No? Dahil may rooms na tayo. No? Doon sa Valencia, kung nakapunta kayo sa Valencia, marinig din nyo. No? Pero meron pa akong exercise mamaya. No? At kung lalabas man yung boses niya dahil while the wild, daming demonyo, no? Relax lang kayo. Huwag kayong tatakbo. Bakit? Hahabulin nila kayo, no? So the power of increasing our knowledge is very essential to cast out evil spirits who continue to dwell in our house. Kailangan i-increase natin yung knowledge natin. So ngayon, ang isi-share ko sa inyo about diabolic obsession. Alam naman natin itong diabolic obsession. But, hindi lahat na may psychological obsession is automatically, it is diabolic. So ngayon, ating pagninilayan ngayon, the intersection of diabolic and psychological obsession. Dahil hindi pwede na automatically sasabihin mo, napasmura yan. Napasmura na. Hindi. Minsan, kapag may nasapian ng masamang espiritu, sasabihin ng pare, dahil natatakot ang pare. Nabuang na. Gikabuhi na. Or doon na kaliwat, ana. We have a rash judgment that it is psychological illness. So ngayon, ito lang, intersection of diabolic and psychological obsession. Ano ba yung kaibahan? Ano ba yung difference sa psychological obsession and diabolical obsession? Punta muna tayo sa definition and nature of psychological obsession. Psychological obsession, it is natural. No. It is environmental. So, basahin ko. When one analyzes the difference between diabolic obsession and psychological obsession, distinctions arise. Ito po ay akda ni Father Chad Ripperger, itong aklat na ito. Distinctions arise which provide clarity about the difference between the two. Kapag after this, malinaw natin. So, ma-diagnose na ninyo. It is mere psychological. It is also diabolical influence. So, series po ito na talk ko. Every time magla-live ako, basta malapit ako matapos. Baka this month matapos na itong diabolic obsession. Sunod naman is diabolic infestation. Alam nyo, kapag makita na natin yung mga activity ng demonyo, we become aware of his attack every moment. Alam nyo, sa pagbasa ko sa demonic obsession, lahat tayo hinaharas ng demonyo. Obsession, demonic obsession. Hindi tayo possess, but most of us, including Father Darwin, will be harassed. This level of spiritual harassment. Patuloy tayo. Distinctions arise which provide clarity about difference between the two. After this discussion, we obtain clarity of the two phenomena, demonic and psychological obsession. So, meron na tayong clarity, malinaw na. Hindi na natin, hindi na tayo mag-confuse sa dalawa. Una, to the untrained observer, sa mga walang alam, no?
It is very easy for a person, including psychological professional, pati na yung mga professional na psychologists, to conclude that a particular individual is simply psychologically ill. Kapag mag-uusap, magsasalita na sa sarili, even the professional will do the conclusion, buang na. Psychologically ill, mentally ill. Totoo, hindi? Ang ganda ng aklat na ito. When in point of fact, the person suffers from diabolic obsession. Marami kaming pasyente. Meron kaming pasyente nga 20 years father. It was diagnosed as psychological obsession. Tinatawag nila na obsession compulsive disorder. Obsessive compulsive disorder. For 20 years, meron siyang makikita, merong bubulong sa kanya. For 20 years. Itong pasyenteng ito yung dahilan bakit na-inspire yung professor ko sa seminaryo, si Father Salon, yung exorcist na sumasama ko kahapon. So, pasalamat ako na may mga exorcists na natutulong sa akin. Pasensya na kayo yung homily ko is 30 minutes. Bakit? May kasaling catechism po. Okay? 21 minutes left. May orasan ako dito. So, ngayon, kumusta na siya ngayon? Ang dami palang demonyo sa katawan niya. Mga 50 years old. At malaki na yung gastos nila sa mga psychologists, psychiatrists, ang daming gamot ininom. Hindi pa rin gumaling. Pero when they brought this victim to the office of exorcism, sa Loon pa ito nangyari mga 5 years or 6 years from now. Nung ina-exercise ko yung deliverance pa yung gamit ko dahil hindi pa ako exorcist sa panahong iyon. Alam nyo, completely healed siya ngayon. Itinigil na niya yung gamot dahil for how many years, nag-take siya ng gamot without improvement, without remedy. Pero ngayon, completely healed na siya. Very productive, very fruitful, and yung potentials niya ay na-develop niya. Because of the truth, catechism, very essential yung catechism. Amen? Because Jesus is bringing us these two important elements. The first one is truth. The second one is grace. Kaya nga may pari. Ngumpisal kayo sa pari. Kung hindi pa kayo nangumpisal, make a quality time for preparation before going to confession. It is very powerful healing. It is the power of Jesus in the hands of all the priests. Because all priests are healers. Amen? Natutuwa kayo? Ngayon? Amen? Kumusta na siya ngayon? Hindi na siya nag-take ng medicine. Because she is completely liberated from the unclean spirits and completely healed from. I-label siya na psychologically ill. Hindi po siya psychologically ill. But it is purely diabolic influence. Kaya nga, kung psychological yun, edi nagamot na yun sa mga psychological treatment. Di ba po? It is beyond psychological element. So kaya nga, pag-aralan natin the distinction between these two so that to arrive clarity of meaning. The DSM
define psychological obsession. Ito po, yung tatlong element. Itong DSM. DSM meaning sa DSM, sa mga psychologists, diagnostic and statistics, mental disorder. The first one, psychological lang ito. The first one is that it is recurrent. Recurrent. That is, it is not a one-time or an infrequent phenomenon that the person experiences when he was psychological obsession. So, una is recurrent. Kung meron kang mga negative na mga experiences, traumatic experiences, negative depression, paulit-ulit, recurrent, laging bumabalik sa isipan at damdamin mo, psychological. Connected po yung psychological at sa ating emotional dimension. Kung meron kang trauma, biktima ka ng rape or rejection, bullying, pwede yun, psychological obsession. Yung obsession is recurrent. Hindi lang one time, but many times na pabalik-balik sa isipan natin. Example, sa trauma mo sa nanay mo. Posibly din, internal. Not just external causes, but internal causes. Posibly, hindi ka welcome nung nasa sinapupunan ka pa ni tatay at ni nanay. Tatay naman. Sinapupunan ka pa ni tatay. Ni nanay. Hindi pa ako prepare. Internally. And then, hindi na maintindihan ng isang tao yung sarili niya. Because there is an internal and external causes. Paglaki niya, bullying, and then sa sinapupunan pa, rejected by his own mother, rejected by his own father. Kaya marami sa atin, hindi nila naintindihan yung sarili nila. It is a psychological obsession, recurrent. The second one is, the thoughts are persistent, which means that the person continues and there is a certain duration or relationship to rumination of the thoughts, urges, and images. Not only recurrent, but also persistent. Ano ba yung persistent? Laging nag-play sa isipan mo. Bantay lang mo ng ilog na kugyuta. Bantay lang mo, ipabarang mo. Persistent. Because of hatred, urges. Because of lust, marami sa atin na merong isang pasyente natin, yung tatay niya ay may San David because of lust. Yung San David ay gayuma po yun. Pero it is a diabolic obsession. Pero dito is psychological. Persistent yung urges natin. Persistent yung negative thoughts. Persistent yung negative image. It might be pride. It might be lust. It might be gluttony. The 7 capital sins. Pwede paulit-ulit yun. And then, wala ka na magawa sa buhay. Meron kaming pasyente, pero hindi yun psychological, diabolical influence, diabolical obsession. Pero alam nyo, dapat malaman natin yung psychological component. Bakit? Dahil dun siya maging entry point yung psychological obsession eh. Kapag hindi natin magampanan. Okay? Because Satan will not start from vacuum. He will use the psychological disorder, psychological trauma to control sa ating imagination at sa ating emotion. So, the third is that one experiences intrusive
and unwanted thoughts. And by this, it does not necessarily mean that the people are not driving it volitionally themselves, but that even they may be willing the thoughts. By willing the thoughts, they would rather than they were not. Intrusive thoughts, unwanted thoughts, bigla lang, malungkot ka dahil kahit masaya ka ngayon, nanalo ako ng loto, bakit hindi ako masaya ngayon? Unwanted thoughts, unwanted emotion, bigla ka lang maging depressed. Yan po ang psychological obsession. Una, recurrent. Pangalawa, yung pangalawa, persistent. Pangatlo, intrusive, unwanted thoughts. Unwanted thoughts, kahit hindi mo iniisip, biglang lang kang malungkot. Dahil may, sabi ni St. Thomas dito sa ibaba, may external and internal causes. Pero hindi mo yan na-recognize. External, dahil pinagalitan ka ng nanay. External, dahil nabully ka. External, dahil ni-reject ka sa boyfriend mo. Iniwan ka na, nag-separate na kayo, tulala ka na. External. But there is also internal causes. Patuloy tayo. While it is true, psychological obsession has the human being or environmental factors as the cause. So, merong cause. May internal, may external causes. Yung external, nag-aaway kayo sa mister mo. Kaya pala malungkot ako. Psychologically obsessed ako, galit ako, hindi ko mapigilan yung galit ko. Kaya pala, nagsagutan kami kanina ng mister ko. Nagkaaway kami kanina. External cause. Malinaw ba? Uy, last 10 minutes na lang now. No. Pero yung diabolic obsession, ito po. Whereas, diabolic obsession has the demons as its cause. It is a spiritual cause. Going beyond internal, going beyond external cause. It is purely spiritual causes. While it is true that individual may have done something to bring on, maging ma-on ang diabolic obsession, pwede. Sa ginagawa natin. Una, kasalanan. Pangalawa, occult involvement. Yung paglapit sa mga albularyo, paglapit sa mga faith healer, paglapit sa mga mediums, mga spiritista. Dinidiscuss na yan kanina. Psychic power. No? Yung pasyente natin kanina from Japan, bigla lang gagalaw yung kanyang kamay. Kapag meron siyang katabi na may sakit. Healing agad. Gagaling. Yan po ay sa paglapit natin ng albularyo. Kung hindi ka man lumapit sa albularyo, dahil yung effect ng ating mga ninuno, yung mga tatay, lolo, grandfather natin, great-grandfather natin, yung mga paglapit nila ng mga okultista until 4th generation kapag hindi natin ma-renounce. At ang good news ko ngayon, ni-renounce nyo na po during kanina po. At sa mga hindi pa naka-renounce, please ask the prayer for renouncement sa mga deliverance ministers natin. Makatulong po yan. Natutuwa ba kayo ngayon? Amen? So, yung diabolic obsession, pwede din siya kakapit sa psychological obsession.
Nevertheless, the actual cause of individual instances of the obsession are not driven by human agent, but are driven by a demon. Yung mga kasalanan natin, it is the activity of evil spirits. Kaya nga, may confession tayo. Paano natin maprotektahan yon? Activity of the demons, the influence of the demons, in all our dimensions, human dimension, sa pamagitan ng mga sacraments. Since psychological obsession is something that is driven internally in relationship to human beings, if we give a Thomistic analysis of it, the fact that it is a repeated action and it tends to incline the person rather strongly is a sign that it is a habit. Kung habit mo na yung mga negative thoughts, biases, prejudices, yun po, pwede sasakay yung demonyo. No? So, kailangan din natin ng mga psychologists, psychological processing, psychological counseling. Kailangan po yan. Hindi natin ma-separate yung sarili natin. Why? Because complex po ang tao. The human being is complex. Psychological being tayo. Emotional being tayo. Totoo hindi? Social being tayo. Sexual being tayo. And spiritual being. Itong paraan natin, isa lang po ito sa mga paraan. Yung psychological treatment, kinakailangan po. Kaya nga may doktor tayo at meron tayong mga psychologists sa Pagkabuhayan Center, Pagpakabuhay Center sa Baclayon. So, yung mga i-recommend namin, papuntahin namin doon sa Pagpakabuhi Center. Dahil, hindi po spiritual being lang ang tao. Amen? Kung may physical illness kayo, natural illness, you need doctors. Pero kung yung sakit ninyo ay hindi natural, kahit sino pang doktor sa Amerika. May pasyente tayo from London. At alam nyo, hindi siya makalakad without the cane. No? Nahirapan siya sa paglakad. Hindi matuwid yung paglakad niya. Alam nyo, diniliverance natin, dinibigay natin ng sacrament. After that, completely healed na po siya. Nagdusa siya for 6 years. Grabe, no? Just imagine from London. Yung kanyang karamdaman is obsession, diabolic obsession. At I hope you'll listen to the catechism po. Pero hindi ko na ulitin. Last 5 minutes na ako. At yung deliverance handbook po na na-avail ninyo, please, gamitin nyo po yan. You have the power, you have the authority. Saan galing yung power ninyo? Kaya itong ministry natin is empowerment. Use the prayer of the church and then make a necessary preparation before using the sacramentals of the church. Pero yung from Japan, alam nyo, ang unang nagamit niya, ang sacramentals. Bakit? Walang pari daw doon. No? Kahapon pa siya nagkumpisal. No? Ang dami siya makikita, dahil yung very occult yung mga family members niya. Pero ngayon, hindi na siya nag-react. Kahapon nag-react siya. Pero ngayon, dahil sa naka-receive na siya ng sacrament, how powerful the sacraments are. Amen? And only the priest can give you that. Only the priest can administer the sacraments. So patuloy tayo. But on those particular cases, there is a particular natural cause which tends to give an indication from where the psychological obsession came. Whereas, with diabolic obsession, the person may not suffer any event at all. Meron ding hindi ma-explain sa mga psychologists. Katulad ng from Bukidnon. Walang physical illness. Pero meron siyang karamdaman. No? Diniliveran sa team natin, hindi nag-react.
So, undiagnosed illness. Lahat ng lab test, no? Nag-underwent na siya. Pero meron pa rin karamdaman na hindi ma-explain ng mga doktor. Yun po. Deliverance, ina-exercise ko kahapon, grabe yung reaksyon. No, nandito sila kasama natin. At salamat din sa mga upuan. Nag-donate sila ng 30,000 para sa upuan po. No, thank you, Lord. No. Salamat, bro, ha. And then, mag-donate din sila ng ceiling fan para panuhuto na mo. No. Dahil mainit, to. Pero, ceiling fan siguro dito. Lagyan natin ng ceiling fan. So, yan po. And then, sabi ng mister niya, grabe na yung tulog niya. Wala siyang tulog, bro. Hindi maganda yung tulog niya. Pero grabe yung sigaw niya. Father, anong nangyari sa akin? Ah! Ah! Ang daming daway. No? Ganon. Last 2 minutes. No? So, I hope, okay yung mag-alala dahil lagi naman ako nagla-live. Hindi natin mapag-aralan ito ng 1 oras lang, no? And then, magagawa pa kami sa mga may financial blessing. Pwede kayo mag-donate para sa ating library. Naglagay pa kami ng library. Bakit? Para yung team ko hindi ma-stagnant. Patuloy kaming mag-aaral para po sa inyo. Para kayong lahat na nandito, mabigay namin ano yung best. Not better, but the best way that we can give to you. So, hindi yung better. Hindi din yung goodness, but yung greatness. Because good is the enemy of great. Ano yung piliin nyo? Good or great? Sagot. Anong pipiliin nyo? Good, great. Oh. So, ano pa tayo, gawa pa tayo ng library. Because sabi ni San Agustin, read in order to lead. Paano namin kayo ma-lead without filling our mind with the truth of our faith? Amen? So, yan din yung next project natin. Unahin natin yung library, ha? Meron nang dumating na mga libro. At pwede din kayo magbigay sa amin ng mga aklat, relation to spiritual phenomena, mga inspirational books. Kung meron kayong makita, pwede niyo dadalhin dito. No? At magbabasa kami para sa inyo po. Amen? God is good! All the time! Damat na lagi mo. So, manindog na ta. No? Atong ampuon ang pag-ampo sa katauhan. Mag-ampo kita uban sa hingpit nga pagtuo sa atong maluluyon og mapadayunong Dios ug mingon kita Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga atong Santo Papa nga si Papa Leo o ang kaobispuhan mupas-an sa krus sa ilang pag-atiman ug pagpangtungdanan uban ang dili hinakog nga sakripisyo, mag-ampo kita. Nga sila nga gisagunan sa publikong pangatungdanan motubo diha sa gugma sa Dios, pinaagi sa ilang responsable ug matinud-anong pagpangalagad, mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga sa tibok natong kasing-kasing mosuporta kita aron motuboy ang kamatuuran ug mabatukan ang sekreto mga panglimbong sa dautan, mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga sila nga nabiktima sa pangdaog-daog sa katapusan makaangkon og hustisya, kagawasan og kalinaw, mag-ampo kita. Ginoo dungga among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga halandong Teopilo kamumot,
mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Ginoo dungga nga mong pag-ampo. Nga sila nga nagantos ug namatay tungod sa ilang pagtuo, makaangkon sa langit nung ganti, magampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo nasayod kami nga ikaw nahigugma kanamo, nga imo kaming giamuma, misalig kami kanimo, among buhi nga Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Kasaku kani